Yun guys, what's up everyone? So mag-start tayo ng vlog natin na mayroong audio ngayon. Testing lang natin tong bagong bili natin na Purple Panda. Siyempre katas ng Shopee. Sarap ng upo ni sir, oh. Sana all. Relax ng sir, oh. Yung mahampas dito. Yung ano ng hoodie, parang yung sintas niya. Try naman natin ang ibang route. Madalas doon tayo, doon lahat ng mga scenes natin, yung mga clips natin eh. Try natin ibang route, diba? Try natin dito sa Maliwalo. First time ko lang yata magmumotor pupunta dito. Try natin. Okay, let's go. Sarap talaga sa tenga nito ngayon. Inline 4. Talagang heart turner eh. Tapos pag auto blip pa siya, oh, grabe. Sarap talagang mapapatingin ka kahit sino eh. Pero syempre, chill ride pa rin tayo. Sabi ko nga kanina yung nag-post ako eh. Sabi ko ano ba yun? Parang si Spider-Man yata yung nagsabi nun. Originally yun kay Spider-Man eh. Sabi niya with the great power comes with mali, with the great power comes great responsibilities, di ba? So kailangan, alam mo ba rin yung mga mo. Siyempre medyo malakas na motor na to, inline 4. Alam mo yung mga dapat at hindi dapat, di ba? Shortcut ng kamote, di ba? Ayan, pwede namang pumiga. Ayan, higa ka ng konti dito, 50 to 60 to 70. Ganyan, no? Ang sarap eh. Kaso nakakatakot sundan to. Nanonood kasi ako lang, Final Destination. Isipin mo, oh. Ano ka dyan? Para kang giniling. Unahan na natin to. Di ba? Ayan, patingin si kuya. Nakakatakot eh, oh. Grabe. Para ayoko sundan. Kaya maunahan natin. Kaso solid lane dito, bawal. Ayun, sakto, window siya. Ayos. Busy rin pala yung road dito kahit Sabado naman, tanghali. Bagi afternoon na pala. 3 in the afternoon. Matao rin pala dito. Dami rin sakyan. Ayun, ML is life. Sana all. Konting biga. Auto blip. Sarap. Sabi nga sa Ilocano, sarapin. Sarap eh, tingin si kuya. Yes sir. Diba? Oh, pasok. Diba? Sarap. Music to my ears. Parang isa kanta lang tong motor na to. Ayun, we go. Tininin, tinin, tinin. We go. Nakatingin siya. Hello. Niya siya sa akin. Hello. Hindi niya alam na naka-recording. Konting biga. Oh. Auto flip. Oh. Konting biga. Auto flip.
sa Kapampangan, mga taknaydo dyan. Pagka hindi siya mabagal, wari hindi siya traffic, hindi ka sa city nagda-drive, hindi siya ganong masakit sa likod eh. Pero pagka mga ganyan, mga takbong 30, 40, 60, ang sakit sa likod. Ganun yata pagka 20 ka na eh. Pero pagka talagang nagtatakin ka dito, tapos siyempre naka-aerodynamic yung helmet mo, tapos may wind ka sa harap, windshield mo, parang wala kang nararamdamang sa likod eh. O siguro yung yung experience na talagang yung adrenaline na habang matulin ka, masarap eh. Di ba? Kaya siguro di mo nararamdaman yung ngawit sa likod. Di ba? Hindi ko nga nagagamit yung 5th gear nito saka 6th gear eh. Parang madalas 3rd, 4th eh, or 5th minsan. Kasi masyado na siyang malakas para sa Philippines eh. Baka parang wala ka namang lugar na gagamitan mo pa ng 6th gear eh. Meron nung minsan nung binracing namin, punta kaming Manawag, siguro mga 100 kph ako noon per hour. Nagsi 6th gear ako noon sa expressway. Pero syempre di ko pagano siyang gamay nun eh. Parang hindi ko sinusulit na di tulad ngayon na tingnan mo 2nd gear lang pero maabot ng 60 o 70 oh. 2nd gear lang yan, di ba? Sip-sipin mo yun. Sarap eh. Sarap siya sa tenga. Yun nga lang, medyo masarap din sa bulsa yung gas. Uncertain pa rin ako kung ilan kilometer per hour per liters. Hindi ko na ganong napapansin. Siyempre marami na tayong iniintindi sa buhay. Basta lang natin na makapagmotor tayo pagka may time. Parang iwas na rin sa computer, di ba? Parang ibang naman, di ba? Parang pawisan ka naman, di ba? Dito papawisan ka talaga kasi nakayuko eh. Sports bike talaga eh. Di ba? Dapat doon, may kainan doon ah. Try natin daanan mamaya. So magsisimula na tayo ng mga content na may ganito na may mga dati voice over lang eh. Ngayon, literal na voice talaga. Tatry natin, di ba? Hoping na may sumuporta sa atin. Pero regardless naman kung may sumuporta o hindi, ginagawa lang natin to at least pagka natin sooner or later, di ba, mga na tayo 50s, 60s, di ba, may kita tayo na mababalikan tayo sa ng mga videos o kaya mga memories na ay to, nagagawa ko to kasi sooner or later mamimiss natin to, hindi na natin magagawa yung mga ganito eh, di ba? Siguro mga 30 years from now, 40 na ako noon. Oh, tama. Diba? At least mapapanood natin na yung mga ginagawa natin nung araw, diba? At ngayon, siyempre, yung mga darating noon, in next 15 years or 20 years, sabi mo na, hindi mo na nagagawa, pero at least may mga babalik kang memories. Kasi, sabi ko nga rin dahil sa post ko, diba? In time soon magiging memories na lang tayo, kaya gawin mo yung mga bagay na magpapasaya sa'yo eh. Totoo niya, nung nilabas ko to, ang daming mga nagsasabi, madami nagko-comment, dami nag-advise na bakit daw nilabas ko, ganyan-ganyan, diba? Wala naman tayo magagawa, syempre family member natin yun, syempre makikinig din tayo, pero at the end of the day, diba, tayo pa rin mag-decide, diba? Pero yun nga, sabi ko nga, ride safe na lang tayo lagi kasi may mga nag-aalalang mga tao, di ba? Kaya lagi mag-ingat. Kasi yun naman yung reason ba't nagko-comment kasi syempre siguro iba yung nakikita nila sa kanila or iba yung isip nila pag naka-sports bike ka o naka-big bike ka. Kala nila matulin ka, ganyan-ganyan. Mabagal lang naman ako. 80 nga lang ako, mabagal ako. Eh yung motor, ewan ko, siya yung nagmamabilis eh. Siya yung ayaw eh. Nag-request sila bomba daw. Pinagbigyan natin. Unang bomba natin itong Sabado. Di ba? Tingin mo, hindi natin namamalayan. Sabi ko kanina, ipaalam ko lang maliwalo lang eh. Balingkanawin na tayo. Mag-expressway na. Di ba? Ang sarap eh. Hindi mo na
maramdaman yung oras. Parang kaalis mo lang kanina eh, tapos diyan ka na agad, di ba? Diba? Saka kasi kaya nagustuhan ko rin bumalik ulit sa pagmumotor. Dati na talaga ako nagmumotor, yung mga siguro yung mga kababata ako, yung mga nakasama ko dati nagmumotor. Nag-start ako sa Honda Wave eh. Talagang sinetapan ko pa yun eh. Eh, may kita mo dito ganyan yung itsura ng Honda Wave ko yan. Tingnan mo yan. Yan. Yan ang ganyan na itsura ng Honda Wave ko nun. Talagang sinetap ko pa yan. Talagang pinormahan yun. Kaso nung nag-abroad ako, binenta ko yan. Pero may contact pa rin ako dun sa bumili niyan. Yun, madalas mumotor kami. Yun nga lang, pasaway ako nun, di ako nag-helmet. Pero medyo mabagal din ako mag-drive nun. Pero yun nga, going back, ba't bumalik ako sa pagmumotor? Ang sarap kasi sa pakiramdam. Lalo kung maaari, may pupuntahan ka lang. Sa kotse kasi traffic. Medyo kasi mainitin yung ulo ko sa traffic. Lalo nagmamadali ako kasi may mga may mga trabaho. Tapos kailangan may specific time na makabalik ako kasi may mga hinahabol akong client na syempre may mga kasama ako sa work na minsan nalilate yung mga cards. Agawan kasi ng cards sa amin eh, kasi once na yung time nag-pass by nung allotted time lang is 6 hours, kailangan magawa mo na. Pagka hindi yung nagawa, any on the team, any sa mga editors, pwedeng mag-take over ng card. So, syempre sayang din yun, di ba? So, yun, kaya medyo nagmamadali ako lagi. Kaya to, sakto nga to eh. Di ba? Layo na natin. Sementeryo na to ng Balingganaway ah. Saan tayo maabot? Siguro, U-turn na tayo niyang pagbalik dyan. Sarap kasi oh. Music to my ears talaga. Grabe. Yan yung papasok ng T-Flex eh. Next time ba-vlog natin yung papasok natin sa T-Flex. May sa mga nanonood dyan naman. Ano naman, doon sa algorithm pag chine-check ko, mostly non-followers kayo. Paano naman, pa-like and support naman. Di ba? Pa-like lang ng page, tapos yun. Kung nagustuhan nyo yung video, feel free to like it. Tapos papalo pala ng page rather. Tapos kung nagustuhan nyo yung video, feel free to like it, di ba? Or to share it, di ba? May mga nag-viral din tayong mga video na ginawa. So, for me, viral na yun. Pero syempre, isipin mo, almost pa lang ako nun. Nag-start pa lang ako, first week ko pa lang yata nung pagbablog nun. Kasi hindi vlog, reels na ginagawa ko kasi walang time lumabas talaga na. Hindi katulad ng mga ibang nagmumotor na mga motovlogger na everyday talaga nasa lansangan. Kaya ako mostly ng mga content ko nasa bahay. Kaya kung titingnan nyo tong motor, talagang wasari pa talaga wasari. Ano, 1,044 kilometers. Sabi mo yun, mag 1 year na to nitong August. Talagang hindi siya nalalabas. Ngayon na lang talaga, nung parang inisip ko na, parang kailangan mag-content na nagmumotor talaga eh. Parang, di ba? Kaya tatry nga natin yan. Tatry natin kahit medyo busy yung schedule natin. Try natin, di ba? Ooh, 90. Di ba? Ganun lang. Sarap na sa pakiramdam, di ba? Parang sabi ko nga, takbong underbone lang. Pwede na tayo dun. So, sarap nito. At least dati nagmumotor tayo. Hindi tayo nagsasalita. Ngayon, nakapagsalita na tayo. Minsan kasi yung speaking or talking, good for natin eh. Good for sa natin, sa dental health natin. Yun yung sinabi sa akin dati nung dentist din nun eh. Kasi the more you speak or the more you talk, na-align yung mga teeth, proper position, tapos nare-release natin yung mga yung mga bad breath natin sa kasi pansinin mo pag natutulog tayo, di ba? Madalas nakasarado lang yung bibig natin. 'Di ba? Pagkagising mo sa umaga, 'di ba, talagang amoy nung kinabukasan, di ba? 'Di ba? Grabe, 'di ba? Kaya ganoon. The more na nag-speak ka or the more you're talking,
yun yung proper hygiene na saka yung dental health nung ano mo, maganda talaga. Kaya yun, di ba dati, sabi ko, nagmumotor ako, wala man eh. Hindi ka man magsasalita, gawa ng, para ka naman tayong nagsasalita ka, hindi naman nare-record, di ba? So, yung mga ganun scenario, yun, tingnan yun. Di ba, solid white lane yan. Pwede na, for me, pwede mo nang pagbigyan eh, precaution naman eh. Di ba? Ikaw na nakakaintindi, lipat ka na lang sa kabilang daan. Di ba? Kasi makikipagtalo ka pa ba sa ganun na ano, di ba? Life is too short, di ba? Para makipagtalo ka sa mga bagay na kahit na namang tama ka, di ba? Huwag mo nang i-waste yung time mo para ano, makipagtalo ka pa sa mga ganun. Dami pang bagay na dapat mong ano yun, di ba? Di makikipagtalo ka lang sa ganun, magkakainitan lang kayo, di ba? Ano mangyayari? Ending nun, talo ka sa time. Siyempre yung time na inano mo, di ba? Lalo na kung may mga bagay pa na mas ano sa'yo, di ba? Saka once na may family ka na, iwas ka na sa mga medyo ano, mga ganun na yung mga motorcycle ano, kaya yung mga road rage na tawag dyan sa mga ganyan, di ba? Iwas ka na, di ba? Kaya nga tayo pinayagan magmotor eh, para ano lang, yung relax lang, parang kasi masyado tayong ano eh, kumbaga parang nakapokus sa work. Before kasi talaga ilang years yun, 4 years yata, talagang focus for work lang, hindi na rin ako lumalabas nun. Kaya iniisip ko, try kong bumili ng motor. Ayun, medyo nakakaano rin, minsan kasi burnout din yung pag-work. Ayoko naman siyang iwan kasi syempre yun yung bread and butter mo, di ba? Diyan nabubuhay yung family mo, di ba? Kumbaga minsan kasi, aminin natin, may mga times na feeling mo exhausted ka sa work, di ba? Parang instant na iwan mo yung work mo, hanap pa ng for ano yun, di ba? Temporary na pwede mong ano, di ba? Pwede mong gawin para mawala yung pagka-burnout mo sa motor. Nag-request ng bomba yung mga bata eh. Ibigyan lang natin, di ba? Kasi naging bata rin tayo minsan, kaya yung mga simpleng kahilingan, kung okay naman, national road naman at wala namang ganong magagalit, pero na lang yung mga talagang mga skinita na alam mo maraming tulong. Siyempre lalo na may simbahan, tapos or may mga patay, respect din natin, di ba? Hindi naman porket naka inline 4 ka eh, banat ka ng banat, di ba? Kailangan alam mo rin gamitin yung ano, di ba nga, tulad ng ano, with the great powers comes with great responsibility, di ba? Yun, di ba? Yun, medyo napapahaba na yung kwento ko sa life ko. Yun, tinesting lang din. Pero so far, tingnan natin pag uwi sa bahay kung okay ba naman tong ano, audio ko, di ba? Sa mga makakapanood naman ito, comment naman kayo para sa ano, algorithm ng Facebook, di ba? Malaking tulong yun para sa page, di ba? Kasi minsan kasi, di ba, parang tayo rin yan eh, di ba? Parang pag sa work, parang nakakabwisit. Hindi naman nakakabwisit, pero parang nakakababa ng moral, di ba? Once na parang yung appreciation sa'yo ng amo mo, ng mga simple na bagay, pag hindi napapansin, di ba? Parang naano ka. Parang ganoon din yan, yung mga nakikita nyo mga friends nyo na may mga Facebook page na ano, di ba? Hindi mo naman sila sabing i-like nyo lahat ng mga post nila, di ba? Sabi, yung simple na pag-view lang, tapos pag may nagustuhan kang content, di ba? Hindi naman sinasabing i-like nyo lahat, di ba? O i-share nyo yung medyo nakaka-relate kayo, di ba? At least medyo malaking tulong na sa kanila, nabubush yung moral nila na gumawa sila ng content ulit, di ba? Parang ganun din yun eh, di ba? Matawa rin pala dito sa lugar na to eh, no? Para kasing dumadaan lang ako dito pag uuwi kami ng Pangasinan, pero nakakotse kasi kami nun, pero maaga, hindi ganito kang oras na afternoon talaga na ano.
Ayun po, ano na naman tayo, no? Sunset ride. Hindi, kasi ang ganda kasi tingnan sa Insta360. Yung pala yung mga nagtatanong nung gamit kong camera. Naka Insta360 pa rin ako. Yun yung ginagamit ko. Yung camera kasi na gusto ko sanang kunin para dito sa helmet. Nagdadalawang isip pa ako kasi parang may ano may rumors. Di naman rumors, talagang parating na. So parang ayoko nang ulit mangyari yung nangyari dito sa Insta360 na minadali ko. Parang yung sinabi kong try kong mag vlog kahit mga reels lang. Bili ako agad ng X3, tapos a week after or 2 weeks after lumabas yung X4. Di ba? With the with the same price. Di ba? Parang nakakaloko si Insta360 na. Kaya ngayon yung bala ko sanang helmet sa mukha. Sa harap, front. Yeah, tama, sa helmet. Kukunin ko na dapat. Kaso research ko, nag-dig deeper ako. Chinek ko kung may lalabas na susunod na version. Talagang palabas na sabi within sa US summer or itong pa-end daw ng summer, di ba mapaparating na yung fall sa kanila. So yun, baka itong August of September. Sabi ko, hintayin ko na lang tiyaga muna ako dito sa sa Insta360 ako. Diba? Yung setup ko lipat-lipat na muna dito sa helmet mount, dito siya sa helmet, or minsan dito siya sa side mirror. Okay, nasa likod minsan yung parang MotoGP style. Diba? Ganun yung datingan. Pagtyagaan na muna. Saka hindi naman diba? Huwag mo naman pilitin. Saka patulad yung pagtsatsaga, huwag mong pilitin pagka hindi kaya, diba? May mga bagay talaga na it takes time bago mo makuha, di ba? Yun lang naman yung mga sa akin yun yung sa perspective ko. Yung mga kaya kung titingnan mo medyo late, parang sa pagtanda, medyo late bloomer yung datingan ko. Parang hindi naman ang ibig ko sabihin, parang sa grupo namin, ako yung huling-huling nagkasakyan, di ba? Ako yung huling nagkaroon ng magandang PC. Diba? Parang ito yun in life na huwag mong madalhin. Hindi siya race, diba? Parang ako, tingnan mo ako, diba? Ang daming tumatakbo ng mabibilis. Ako, lang ako 50-60 lang, diba? Oh. Pero at the end of the day, same lang, pareho lang kayo darating ng finish line diba? Pareho lang kayo. So yung ibig sabihin, in life is not a race. Tayo ngayon, dwell on your own face, di ba? Ganun lang yung dati kasimple. Huwag mong madaliin kasi darating at darating yung para sa'yo. Totoo yun, naniwala ako lahat ng mga bagay na dumadating sa atin, planado yan. Talagang nakalista na yan kumbaga parang sabi ni Lord, dito magkakaroon ka ng ganito, ganyan. Parang gagawin mo lang, tutulungan, parang mangyayari lang para makuha mo, kailangan mong i-unlock.